Huwag mo akong ipainom niyan, Fabio. Pakiusap, anak. May lason yan. Ang mga salitang yon, kahit papabulong at nanginginig, ay tumusok sa puso ni Fabio na parang mga bubog. Napahinto siya. Ang kamay ay nanigas sa ere. Hawak ang isang baso ng tubig at ang maliit na puting tableta. Sa kanyang harapan, ang ina niyang si Benedita ay nakasandal sa mga unan. Ang namumutlang mukha ay gusot sa takot. Ang dating masiglang mga mata nito ay ngayoy malalim at puno ng pangamba. Ang mga kamay nitong dating nagaruga sa kanya ay mahigpit na nakakapit sa kumot, nanginginig na parang isang dahong tinatangay ng hangin. Ma, ano po ba ang sinasabi ninyo? Malumanay na tanong ni Fabio, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang boses. Ito na naman sila, halos gabi-gabi na lang ganito. Siya, ang asawa mo. Hirap na sabi ni Benedita, ang tingin ay nakatuon sa babaeng tahimik na nakatayo sa likuran ni Fabio. Gusto niya akong patayin, Fabio. Maniwala ka sa akin. Dahan-dahang lumingon si Fabio. Doon nakatayo si Carolina, ang kanyang maganda at eleganteng asawa. Balot ng pag-aalala ang mukha nito. Sa mga mata nito ay may bakas ng lungkot at pag-unawa. Isang tingin na sanay nang makita ni Fabio. Mahal, mahinahon na sabi ni Carolina. Lumapit ito at marahang hinaplos ang braso ni Fabio. Hayaan mo na, naguguluhan lang po ulit si Mama. Napabuntong hininga si Fabio. Ang bigat sa dibdib niya ay lalong tumindi. Tumingin siya mula sa nagmamakaawang mukha ng kanyang ina patungo sa maamong mukha ng kanyang asawa. Sa isip-isip niya, alam niya kung sino ang dapat paniwalaan. Si Carolina ang kanyang kanlungan. Siya ang babaeng laging nakaagapay sa kanya sa gitna ng magulong mundo ng negosyo. At higit sa lahat, si Carolina ang nag-iisang tao na may sapat na pasensya upang alagaan ang kanyang ina, na unti-unti nang nilalamon ng sakit ng pagkalimot. Ma, gamot niyo po ito, sabi ni Fabio. Umupo sa gilid ng kama at pilit nang ngumiti. Inireseta ito ng doktor para po ito sa inyo, para gumaan ang pakiramdam niyo. Umiling-iling si Benedita. Mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi anak, huwag, pakiusap. Nasasaktan si Fabio na makita ang ina sa ganitong kalagayan. Nasasaktan siyang isipin na ang babaeng dating matatag at puno ng talino ay ngayoy bilanggo ng sarili niyang isipan. Fabio, ako na. Alok ni Carolina, ang boses ay malambing. Kinuha nito ang baso at tableta mula sa kamay ni Fabio. Baka sa akin ay makinig si Mama. Magpahinga ka na muna sa baba, mahal. Alam kong pagod ka galing sa opisa. Tinitigan ni Fabio ang kanyang asawa. Isang anghel. Iyon ang laging nasa isip niya. Isang anghel na isinugo para sa kanya. Tumango siya, hinaplos ang pisngi ni Carolina at nagpasalamat sa mga mata nito. Tumayo siya at naglakad palabas ng silid. Nang isasara na niya ang pinto, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Carolina na buong pasensyang nakaupo sa tabi ni Benedita. Hinihimok itong inumin ang gamot. Nakita niya ang huling pagtutol sa mga mata ng kanyang ina bago ito tuluyang sumuko. Ang isang butil ng luha ay tuluyang pumatak sa pisngi nito habang tinatanggap ang tabletas mula sa kamay ng manugang. Isinara ni Fabio ang pinto, dala ang kirot at awa para sa kanyang ina. Pero kasabay nito ang malaking pasasalamat para kay Carolina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung wala ito. Bumaba siya patungo sa kanyang study, sinubukang ituon ang pansin sa mga papeles ng kumpanya. Ngunit ang imahe ng kanyang ina ay hindi maalis sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang business partners sa Cebu. Sir Fabio, sorry for calling this late. Sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. We have a big problem. Nag-back out ang investors. Kailangan ka dito bukas na bukas.
Napapikit si Fabio at napahilot sa kanyang sentido. Isa na namang problema. Okay, I understand, sagot niya. Book me the earliest flight tomorrow morning. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa kanyang upuan. Ilang araw na naman siyang mawawala. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng silid ng kanyang ina. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi siya dapat mag-alala. Mabuti na lang, nandyan si Carolina para alagaan si Mama. Nang maisara ni Fabio ang pinto, ang malambing na ngiti sa mga labi ni Carolina ay unti-unting naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Hinarap niya ang matandang babae sa kama. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig na wala ang lahat ng bakas ng pag-aalala. Narinig mo yon, Benedita? Bulong niya. Ang boses ay matalas na parang patalim. Kahit anong gawin mo, kahit anong isumbong mo, sa akin pa rin siya maniniwala. Sa asawa niyang perpekto. Nakatitig lang si Benedita. Ang mga mata ay puno ng talunan na luha. Wala na siyang lakas para sumagot. Ang gamot na ipinainom sa kanya ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang sistema, nagdudulot ng pamilyar na panghihina at pagkahilo. Kaya tumahimik ka na lang dyan, dagdag ni Carolina. Makinig at sumunod. Mas magiging madali ang lahat para sa'yo. Tumayo siya at inayos ang sarili sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may perpektong ayos, mamahaling damit, at mukhang hindi makabasag pinggan. Ngumiti siya. Ito ang buhay na pinaghirapan niya. Ito ang buhay na hindi niya hahayaang sirain ng isang matandang hukluban. Iniwan niya ang silid at dumiretso sa likod bahay, sa isang maliit at halos nakatagong bahagi ng malawak nilang hardin. Ito ang kanyang munting santuaryo. Dito, sa likod ng mga malalagong halaman ng rosas, ay may mga tanim siyang kakaiba. Mga halamang hindi mo aakalaing may itinatagong panganib sa likod ng kanilang ganda. Maingat niyang kinuha ang isang pares ng guwantes at isang maliit na gunting. Pumitas siya ng ilang dahon mula sa isang partikular na halaman, isang uri na natutunan niya mula sa isang lumang libro. Dinala niya ito sa isang maliit na marmol na lamesa at nagsimulang durugin gamit ang isang pandikdik. Habang ginagawa ito, ang isip niya ay lumilipad. Bawat pagdagan niya sa mga dahon ay isang hakbang palayo sa kahirapan na kanyang pinagmulan. Ang bawat patak ng berdeng katas na lumalabas ay isang sigurong hindi na siya babalik sa madilim na nakaraan. Para sa kanya, hindi ito lason. Ito ay insurance. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang kamag-anak ni Fabio, si Tita Elena. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hello, Tita. Opo, napatawag po kayo? Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malambing at puno ng galang. Carolina, Iha, kumusta na ang Mama Benedita mo? Gusto ko sana siyang dalawin bukas. Isang malamig na kaba ang dumaan sa dibdib ni Carolina, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Naku, Tita, salamat po sa pag-aalala. Pero mahigpit po kasing ipinagbili ng doktor na kailangan niya ng complete rest. Bawal po muna ang bisita. Alam niyo na po, para hindi siya ma-stress at mabilis na gumaling. Ah, ganun ba? Sige, sige. Pakisabi na lang na pinapakamusta ko siya. Ang bait mo talagang manugang, Carolina. Wala po yun, Tita. Gagawin ko po ang lahat para kay Mama. Nang ibaba niya ang tawag, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mga pakialamera. Itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Nang makuha na ang sapat na katas, maingat niya itong isinalin sa isang maliit na botelyang may dropper. Sakto lang para sa ilang araw. Papasok na sana siya sa loob ng bahay nang mag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Alam ko ang itinatago mo. Alam ko ang tungkol sa anak mo sa probinsya. Maghanda ka ng 5 milyon kung ayaw mong malaman lahat, ni Fabio Lacerda.
Ang botelya ay halos mabitawan ni Carolina. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Sino ito? Paano niya nalaman? Ang takot na bigla niyang naramdaman ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na mas matindi kaysa dati. Hindi. Hindi siya papatalo. Masyado nang malaki ang kanyang isinakripisyo para bumalik lang sa simula. Ang insidenteng ito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding dahilan. Kailangan na niyang bilisan ang mga bagay-bagay. Kailangan nang mawala ni Benedita, ang nag-iisang saksi sa kanyang lihim, bago pa kumalat ang lahat. Buo ang determinasyon, pumasok siya sa kusina. Kinuha niya ang baso ng juice na inihanda para sa merienda ng kanyang biyenan. Naglakad siya pabalik sa silid ng matanda. Nadatnan niya itong nakatulala, nakatingin sa kawalan. "Mama," malamig niyang sabi, "oras na po para sa merienda." Walang emosyon siyang pinanood habang dahan-dahan nitong iniinom ang juice. Sa bawat lagok ng matanda, nararamdaman ni Carolina ang pagbabalik ng kontrol sa kanyang mga kamay. Mula sa di kalayuan, sa may dulo ng hardin, si Mang Lito, ang matandang hardinero, ay nagwawalis ng mga tuyong dahon. Napahinto siya saglit at napatingin sa direksyon kung saan nanggaling si Carolina kanina. Napakunot ang kanyang noo sa isinuksok na hardin ni Ma'am Carolina. Sa likod ng mga rosas, may isang halaman doon na pamilyar sa kanya. Isang halamang madalas nilang makita noon sa kanilang probinsya ni Benedita. Isang halaman na alam ng lahat ng matatanda sa kanila ay may lason. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Fabio mula sa Cebu. Ang biyahe ay naging matagumpay. Naayos niya ang gusot sa mga investors at nailigtas ang isang malaking proyekto. Dapat sana ay masaya siya, ngunit habang papalapit ang sasakyan, sa malaking tarangkahan ng kanilang mansyon, isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng yakap ni Carolina. Gaya ng dati, ang bango nito at ang lambing ng kanyang mga bisig ay pansamantalang nagpagaan ng kanyang loob. "Welcome home, mahal," bulong nito. "I missed you." "I missed you too," sagot ni Fabio. Hinalikan ito sa noo. "How's mama?" Ang ngiti ni Carolina ay bahagyang kumupas, napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Nasa silid niya, nagpapahinga. "Fabio, I think she's getting worse." Halos hindi na niya ako kinakausap. At kung magsalita man siya, mga bagay na wala namang katuturan. Napabuntong hininga si Fabio. Ang pagod mula sa biyahe at trabaho ay tila dumoble. "Pupuntahan ko siya." Pagpasok niya sa silid ng ina, nadurog ang kanyang puso sa nakita. Si Benedita ay nakaupo sa isang silyon malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit ang mga mata nito ay blangko. Mas lalo itong pumayat. Ang dating sigla sa mukha nito ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang maputlang maskara ng kawalan. "Ma?" tawag ni Fabio. Dahan-dahang lumingon si Benedita. May ilang segundong pagtataka sa mga mata nito na parang sinusubukang kilalanin kung sino ang nasa harapan niya. Pagkatapos, isang maliit na kislap ng pagkilala ang lumitaw. "Fabio, anak." "Ako po ito, ma. Kumusta na po kayo?" Lumuhod si Fabio sa harapan niya, hinawakan ng malamig nitong mga kamay. Hinaplos ni Benedita ang kanyang pisngi. "Umalis ka na dito, anak. Mapanganib dito. Itakas mo ang sarili mo." "Ma, ano po bang sinasabi niyo?" Naguguluhang tanong ni Fabio. "Ito ang bahay natin. Ligtas po tayo dito." Umiling-iling si Benedita. Ang takot ay muling gumuhit sa kanyang mukha. "Hindi. May ahas dito, Fabio. Isang ahas na maganda. Pero ang kagat ay nakamamatay." Sa puntong iyon, pumasok si Carolina, may dalang isang tray ng pagkain. Narinig niya ang huling sinabi ng biyenan. Nakita ni Fabio ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa bago ito pilit ng ngumiti. "Mahal, hayaan mo na si Mama. Halika na."
Naghanda ako ng engranding hapunan para sa pagbabalik mo. Nag-imbita rin ako ng ilang business partners natin. A small welcome party. Gusto sanang tumanggi ni Fabio, ngunit alam niyang pinaghirapan ito ni Carolina. At marahil, ito nga ang kailangan niya. Ang makita ang mga kaibigan, pag-usapan ng negosyo, at kahit saglit ay makalimutan ang problema sa bahay. Gabi na. Ang malawak na dining hall ng mansyon ay puno ng tawanan at malumanay na tugtugin. Ang mga bisita, lahat ay kabilang sa alta sosyedad, ay humahanga sa ganda ng bahay at sa perpektong pag-aasikaso ni Carolina. Si Fabio, suot ang kanyang mamahaling suit, ay pilit na ngumingiti at nakikipag-usap. Sinusubukang maging ang perpektong host. Sa kalagitnaan ng hapunan, habang nagtataas ng kopita ang lahat para sa isang toast, isang malakas na tunog ang bumasag sa kasiyahan. Lahat sila ay napalingon. Sa may pintuan ng dining hall, nakatayo si Benedita. Magulo ang buhok nito, gusot ang damit pantulog, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Mama!" Gulat na sabi ni Fabio. "Mga sinungaling!" Sigaw ni Benedita. Ang boses ay nanginginig ngunit malakas. "Nagkakasiyahan kayo habang ako ay unti-unti niyang pinapatay." Ang lahat ng bisita ay natigilan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino ang tinutukoy niya? Nakakaawa naman. Mukhang malala na talaga. Si Benedita ay naglakad ng paika-ika papasok. Ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro si Carolina, na ngayon ay nakatayo, na may ekspresyon ng pagkabigla at hiya. "Siya, ang babaeng yan," sigaw ni Benedita. "Isa siyang demonyo, isang mangkukulam. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga ngiti." Nagpanting ang tenga ni Fabio. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong kumalat sa buo niyang katawan. "Mama, tama na po." Saway niya, nilapitan ng ina para hawakan, ngunit iwinaksi nito ang kanyang kamay. Sa desperasyon, kinuha ni Benedita ang isang kopita ng red wine mula sa mesa at ibinuhos ito sa puting-puting bestida ni Carolina. "Ah!" Tili ni Carolina na para bang siya ang sinaktan. Ang pulang mantsa sa puting tela ay parang dugo. Iyon na ang huling patak. Ang mga bisita ay hindi na makapagsalita sa gulat. Mabilis na inalalayan ni Fabio ang kanyang ina. Halos kaladkarin ito palabas ng silid habang ito ay patuloy na nagpupumiglas at sumisigaw. "Maniwala kayo sa akin. Papalagpasin niya ako." Nang maiakyat niya sa silid ang ina, si Fabio ay bumalik sa baba. Ang mukha ay hindi maipinta. Nakita niya si Carolina na umiiyak sa isang sulok, inaalo ng ilang kaibigan. Ang party ay sira na. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam. Dala ang isang iskandalong tiyak na pag-uusapan sa kanilang mga bilog. Nang silang dalawa na lang ni Carolina ang natira sa gitna ng kalat, niyakap siya ni Fabio. "Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo si Mama." Umiling si Carolina, ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Fabio. "Hindi mo kasalanan, Fabio, at hindi rin niya kasalanan. Ang sakit niya. Iyon ang may kasalanan. Pero natatakot na ako. Paano kung saktan na niya ang sarili niya? O paano kung saktan niya ako?" Ang mga salitang yon ay tumama kay Fabio. Ang takot na yon ang kinatatakutan din niya. Tumingin siya sa umiiyak niyang asawa, sa mantsa sa damit nito, at sa gulo na nilikha ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon na akala niya ay para sa ikabubuti ng lahat. "Tama ka," sabi niya. Ang boses ay mabigat ngunit buo. "Kailangan na ni Mama ng mas professional na pangangalaga. Simula bukas, kukuha tayo ng private nurse para sa kanya. At para sa kaligtasan ng lahat, hindi na muna siya lalabas ng kanyang silid." Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan sa mansyon ng mga Lacerda. Isang kapayapaang nakakabingi at hindi natural. Wala nang mga sigaw sa gabi.
Wala nang mga nakakahiyang eksena. Ang ina ni Fabio, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng isang private nurse na siyang personal na pinili ni Carolina, ay nanatili sa loob ng kanyang silid. Ang bahay ay naging tahimik, masyadong tahimik. Natagpuan ni Fabio ang sarili na hinahanap-hanap ang dating ingay. Hinahanap-hanap niya kahit ang mga walang katuturang kwento ng kanyang ina. Ang katahimikan na dati niyang inaasam ay isa na ngayong mabigat na kumot na bumabalot sa buong bahay, nagpapaalala sa kanya ng presensya ng isang taong wala doon. Isang hapon, habang walang magawa, napagdesisyonan niyang ayusin ang lumang study ng kanyang ina. Isang silid na hindi na nagagalaw simula nang ito'y magkasakit. Ang amoy ng mga lumang libro at papel ay nagbalik sa kanya sa kanyang kabataan. Sa pag-aayos ng mga gamit sa ibabaw ng mesa, natagpuan niya ito. Isang luma at makapal na diary na balat ang pabalat. Ang diary ng kanyang ina. Dala ng pananabik at lungkot, umupo siya at binuklat ito. Ang mga unang pahina ay puno ng buhay. Ang sulat kamay ni Benedita ay elegante at puno ng sigla. Nagsusulat ito tungkol sa kanyang hardin, sa mga librong binabasa niya, sa mga masasayang alaala nila noong bata pa si Fabio. Napangiti si Fabio. Ito ang inang kinalakihan niya. Ngunit habang binubuklat niya patungo sa mga mas bagong pahina, ang sulat kamay ay unti-unting nagbago. Naging magulo ito, nanginginig. Ang mga pangungusap ay putol-putol at puno ng takot. Ayaw niyang ngumiti sa akin kapag wala si Fabio. Malamig ang kanyang mga mata. Bakit laging mapait ang lasa ng tsaa ko? Natigilan si Fabio. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Sinasabi sa sarili na ito'y bahagi lamang ng sakit ng kanyang ina. Hanggang sa marating niya ang isang entry mula sa halos isang taon na ang nakalipas noong mga unang buwan pa lamang ni Carolina sa bahay. Ang sulat kamay dito ay malinaw pa. Napakabait ni Carolina. Siya na ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga gamot ko. Minsan, sa sobrang bait niya. Natatakot ako. Ang huling pangungusap ay tumatak sa isipan ni Fabio. Natatakot ako. Bakit matatakot ang kanyang ina sa isang taong mabait? Nang gabing iyon, hindi niya mapigilan ang sarili. Habang naghahaponan sila ni Carolina, kaswal niya itong tinanong. Mahal, natatandaan mo ba noong una kang tumira dito? Sabi ni Mama sa diary niya, napakabait mo raw sa kanya. Ngumiti si Carolina. Talaga? Nakakatuwa namang marinig yan. Pero may sinabi siyang kakaiba. Pagpapatuloy ni Fabio, pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Sabi niya, natatakot daw siya minsan sa sobrang kabaitan mo. Ang ngiti ni Carolina ay napalitan ng lungkot. Marahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos. Mahal, yan na nga ang sinasabi ng mga doktor, ang paranoia. Iyon ang simula ng sakit niya. Kahit ang mga mabubuting bagay ay nagiging nakakatakot sa paningin niya. Naalala mo ba? Kinakatakutan din niya ang anino niya sa salamin noon. Isang pamilyar na kirot ng awa at pagkakasala ang naramdaman ni Fabio. Tama si Carolina. Paano niya nagawang pagdudahan ng sariling asawa? Masyado lang siguro siyang apektado sa pagbabasa ng diary. Kinabukasan habang naglalakad si Fabio sa hardin, nakita niya si Mang Lito na nag-aalaga ng mga halaman. Binati niya ito. Magandang araw po, Sir Fabio. Magandang araw din, Mang Lito. Ang gaganda ng mga bulaklak ngayon. Salamat po, sir, sabi ng matanda. Hindi tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay nagdagdag ito ng isang bagay na kakaiba. Sir, alam niyo po, may mga halaman na napakaganda tingnan. Makukulay ang bulaklak, mababango pa. Pero isang dahon lang po niyan, kayang pumatay ng kalabaw. Hindi alam ni Fabio kung bakit, pero kinilabutan siya sa sinabi ng matanda. Tiningnan niya si Mang Lito, ngunit ito'y abala na muli sa pagbubungkal ng lupa na para bang wala itong sinabing kakaiba. Pagpasok niya sa bahay, oras na para sa gamot ni Mama.
Ang nurse ang laging nagbibigay nito, ngunit ngayon, nagpresenta si Fabio na siya na ang mag-aabot ng lalagyan ng gamot. Habang paakyat siya ng hagdan, sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig niya ang maliit na kahon. Kumalat ang mga tableta sa sahig. Naku naman, bulong niya sa sarili habang pinupulot ang mga ito isa-isa. Isang tableta ang gumulong sa ilalim ng isang maliit na cabinet. Yumuko siya para abutin ito. Hinawakan niya ang maliit at puting tableta. Isang pamilyar na gamot na araw-araw niyang nakikita. Pero sa pagkakataong ito, imbes na ibalik sa lalagyan, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Habang ang isang kamay niya ay nagsasalansan ng mga gamot pabalik sa kahon, ang isa naman niyang kamay ay dahan-dahang isinara ang palad at itinago ang nag-iisang tableta sa kanyang bulsa. Kinabukasan, hindi mapakali si Fabio. Ang maliit na tableta sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng baga na pumapaso sa kanyang balat. Ang bawat tingin niya kay Carolina ay may kasamang bagong pagdududa. Isang bagay na pilit niyang itinatago sa likod ng mga pilit ng ngiti at ordinaryong pag-uusap. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya maaaring basta na lang isantabi ang mga salita ni Mang Lito at ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng diary ng kanyang ina. Kailangan niya ng katotohanan kahit pagaano ito kasakit. Nagpaalam siya kay Carolina na may pupuntahan siyang biglaang meeting, isang palusot para magkaroon ng oras para sa sarili. Ngunit imbes na sa opisina, ang una niyang pinuntahan ay isang electronic store. Bumili siya ng pinakamaliit na security camera na mahahanap niya, isang uri na kayang mag-stream ng video ng live sa kanyang cellphone. Ang pagpasok sa silid ng kanyang ina ang pinakamahirap na bahagi. Kinailangan niyang hintayin na lumabas ang nurse para sa lunch break nito. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang puso niya ay kumakarera habang maingat niyang ikinakabit ang kamera sa isang sulok sa likod ng isang makapal na kurtina kung saan kitang-kita ang kama at ang mesang pinagpapatungan ng mga gamot. Ang kanyang ina ay natutulog lang, hindi namamalaya ng kanyang ginagawa. Napatingin si Fabio sa payapang mukha nito. Sa isang saglit, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung ang lahat ng ito ay paranoia lang? Hindi ng kanyang ina, kundi kanya. Ngunit huli na, para umatras, kailangan niyang malaman. Pagkatapos mailagay ang kamera, ang sunod niyang pakay ay si Mang Lito. Natagpuan niya ito sa likod ng bahay, sa may bodega ng mga gamit sa hardin. Mang Lito, tawag niya. Siniguradong walang ibang nakakarinig. Maari po ba tayong mag-usap saglit? Napahinto ang matanda sa kanyang ginagawa. May pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit tumango ito at sumunod kay Fabio sa loob ng bodega. Isinara ni Fabio ang pinto. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang puting tableta. Inilahad niya ito sa kanyang palad. Mang Lito, ano po ito? Tinitigan ng matanda ang tableta. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Fabio. Gamot po yan ni Ma'am Benedita, sir. Alam ko po, sabi ni Fabio. Ang ibig kong sabihin, may kakaiba po ba dito? Huminga ng malalim si Mang Lito. Tila nagtatalo ang kanyang isip. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses ay mahina at nanginginig. Sir Fabio, sana po'y wag ninyong masamain. Matagal na po akong nagsisilbi sa pamilya ninyo. Si Ma'am Benedita, kababata ko po iyan sa probinsya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Fabio. Ang kanyang pasensya ay nauubos. Yung halaman sa likod ng mga rosas, ang tanim ni Ma'am Carolina, panimula ng matanda. Sa amin po sa probinsya, ang tawag diyan ay tagabulag. Maganda ang bulaklak, pero ang katas ng dahon. Kapag kaunti lang ang ipinatak mo sa pagkain o inumin araw-araw,
Unti-unti nitong sinisira ang isip at katawan ng isang tao. Nanlamig ang buong katawan ni Fabio. Ano? Anong sinasabi mo? Ang mga unang sintomas ay pagkalito. Pagkatapos, paranoia. Parang nababaliw. Pagpapatuloy ni Mang Lito, ang mga mata ay nakatitig kay Fabio. At habang tumatagal, hihina ng hihina ang katawan, malilimutan ang lahat, hanggang sa hindi na kayanin ng puso. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang suntok sa sikmura ni Fabio. Ang pagkalito, ang paranoia, ang panghihina ng katawan, lahat ay tugma. Lahat ng sintomas na sinasabi ng doktor, lahat ng inaakala niyang dulot ng sakit, ay tugmang-tugma sa sinasabi ni Mang Lito. "Sir," sabi ng matanda, may luha na sa kanyang mga mata. "Hindi po nababaliw ang inyong ina. Nilalason po siya." Parang gumuho ang mundo ni Fabio. Umiling-iling siya. Ayaw maniwala. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang diary, ang takot sa mga mata ng kanyang ina, ang mga kakaibang halaman ni Carolina. Umalis siya sa bodega na parang isang zombie. Hindi niya alam kung saan pupunta. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga salita ni Mang Lito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Nilalason po siya. Nilalason po siya. Pinarada niya ang sasakyan sa isang lugar na hindi niya alam. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang app para sa security camera. Una ay madilim lang. Pagkatapos ay nag-adjust ang lente. Ang imahe ay naging malinaw. Ang silid ng kanyang ina. Nakaupo si Benedita sa kama. At sa tabi nito ay si Carolina. May hawak na isang baso ng tubig at ang pamilyar na puting tableta. Nakangiti ito nang malambing sa kanyang ina. Isang ngiti na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy nagdudulot ng matinding kilabot. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nag-pop up ang isang notification sa screen, tinatakpan ng live video. Isang text message mula kay Carolina. "Mahal, nasaan ka na? Nag-aalala ako. Umuwi ka na. I love you." Itinabi niya ang text message at muling tinitigan ang video feed. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba at takot sa kung ano ang maaari niyang makita. Nakatitig si Fabio sa screen ng kanyang cellphone. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sa video, nakita niyang marahang umiling ang kanyang ina. Tinatanggihan ang gamot na iniaabot ni Carolina. "Sige na mama, inumin niyo na po ito para gumaling na kayo." Narinig ni Fabio ang malambing na boses ni Carolina mula sa speaker ng telepono. Iyon ang boses na minahal niya. Ang boses na nagpapakalma sa kanya. Ngunit pagkatapos, lumingon si Carolina sa may pinto. Tila sinisiguradong walang sino man sa paligid. Nang makontento siyang silang dalawa lang, ang kanyang buong anyo ay nagbago. Ang malambing ng ngiti ay naglaho. Ang mga mata niya ay naging kasing lamig ng yelo. "Ano ba naman yan, Benedita? Araw-araw na lang ba tayong ganito?" Ang boses niya ay bumaba, naging matalas at puno ng pagkasuklam. Hindi na mama ang tawag niya, kundi ang pangalan na lang nito. Si Fabio ay napahawak ng mahigpit sa manibela. Ang dugo niya ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa video, nakita niyang napaluha ang kanyang ina. "Ayoko. Pakiusap, Carolina. Tumigil ka sa pag-iyak mo," sabi ni Carolina. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Akala mo ba may maniniwala sa'yo? Isang matandang ulyanin? Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit ang sarili mong anak, sa akin naniniwala. Sa tingin niya, isa kang pabigat, isang baliw." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Fabio. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila naubos, hindi siya makahinga. "Inumin mo to?" utos ni Carolina. "O gusto mong doblehin ko ang dosis bukas para mas mabilis ang epekto?" Ang takot sa mukha ni Benedita ay hindi maikakaila.
Ito ang takot na paulit-ulit niyang nakikita noon pa. Ang takot na pilit niyang isinantabi. Ang takot na ipinagpalagay niyang sintomas lang ng sakit. Ngayon, nakikita niya ang pinagmumulan nito. Buong kalupitan, hinawakan ni Carolina ang panga ni Benedita. Pilit niyang ibinuka ang bibig nito. Ang kanyang ina, sa sobrang hina, ay wala nang nagawa, kundi ang umiyak. Habang isinusubo ni Carolina ang tableta sa kanyang bibig at sa pilitang ipinapainom ang tubig. Ayan, good girl, sabi ni Carolina na may halong pangaalipusta. Pinupunasan ng kanyang mga kamay na para bang may hinawakang basura. Lumapit pa si Carolina sa tainga ng kanyang biyenan. Hindi alam na ang bawat bulong niya ay malinaw na naririnig ni Fabio sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, bulong ng demonyo na kanyang asawa. Kapag nawala ka na, hinding-hindi na niya malalaman ang tungkol sa lihim ko, ang tungkol sa anak ko sa labas. Mananatili siyang sa akin, at ang lahat ng yaman niya ay magiging sa akin. Pagkatapos noon, tumayo si Carolina, inayos ang kanyang damit, at lumabas ng silid na parang walang nangyari. Naiwan sa screen ang imahe ng kanyang ina, mag-isa, talunan, at umiiyak ng tahimik sa ibabaw ng kama. Ibinalibag ni Fabio ang kanyang cellphone sa passenger seat. Isang ungol ng matinding galit at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, kundi isang tunog na mas malala pa. Ang tunog ng isang taong nawasak. Paulit-ulit niyang sinuntok ang manibela. Hayop ka! Hayop ka, Carolina! Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Ang mundo niya ay gumuho. Ang babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng sarili niyang ina ay isang halimaw, isang mamamatay tao. At siya ang nagbigay dito ng kapangyarihan. Siya ang bulag na naging kasangkapan nito. Ang kamangmangan niya ang naging lason. Ang pagwawalang bahala niya ang naging hatol sa kanyang ina. Ang galit na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang nakakaparalisang pagsisisi. Napasubsob siya sa manibela, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mama, patawarin mo ako. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, nilulunod ng sakit at pagsisisi. Pagkatapos, dahan-ahan siyang umangat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang sakit, wala na ang lungkot. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Isang nagbabagang galit na ngayon ay mayroon ng direksyon. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa tabi niya. Nagriring ito. Sa screen, nakita niya ang pangalan at ang nakangiting litrato ng kanyang asawa. Carolina calling. Pinanood niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang boses at tinakpan ang lahat ng emosyon. Sinagot niya ang tawag. Hello, mahal. Mahal, nasaan ka na? Kanina pa kita tinatawagan. Nag-aalala na ako sa'yo. Ang boses ni Carolina sa kabilang linya ay puno ng paglalambing at pag-aalala. Ang parehong boses na ilang minuto lang ang nakalipas ay ginamit niya para torturin ang ina ni Fabio. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Fabio, ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang sariling boses. Pasensya na, mahal. Na-traffic lang ako. Pagsisinungaling niya, ang bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. May tinatapos lang na importante. Pauwi na rin ako. Okay. Sige. Mag-ingat ka sa pagdadrive. Nagluto ako ng paborito mong adobo. I love you. I love you too. Pilit na sagot ni Fabio bago ibaba ang tawag. Napasandal siya sa upuan ng kotse, nanginginig sa pinaghalong galit at pagkasuklam. Ang pag-arte. Iyon ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magpanggap
na siya pa rin ang mapagmahal at bulag na si Fabio na kilala nito. Hindi niya maaaring basta na lang sugurin si Carolina. Wala siyang matibay na ebidensya maliban sa isang video na maaaring sabihin nitong gawa-gawa lang. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na hindi kayang baluktutin ng mga abogado. Nagmaneho siya pauwi. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang sasakyan. Bawat metro na nilalakbay niya papalapit sa kanilang mansyon ay parang isang hakbang palapit sa lungga ng isang ahas. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng yakap ni Carolina. Kinailangan ni Fabio na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para hindi ito itulak palayo. Ngumiti siya at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na lasang abo. "Mukhang pagod na pagod ka, mahal," sabi ni Carolina habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. "Medyo lang," sagot ni Fabio. "Kain na tayo." Ang hapunan ay ang pinakamahabang pagsubok sa kanyang buhay. Kinailangan niyang kainin ang adobong niluto ng mga kamay na naglalason sa kanyang ina. Kinailangan niyang pakinggan ang mga kwento ni Carolina tungkol sa araw nito, tungkol sa mga kaibigan nito, tungkol sa mga plano nito para sa kanilang bakasyon. At sa bawat ngiti at tawa ni Carolina, ang tanging nakikita na lang ni Fabio ay ang halimaw na nakatago sa likod ng magandang maskara. Kinabukasan, sinimulan ni Fabio ang kanyang plano. Ang unang hakbang ay ipadala ang tabletang itinago niya sa isang pribadong laboratorio para sa pagsusuri. Nagdahilan siyang may kailangan siyang kunin sa opisina at maingat na ipinadala ang sample sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang messenger. Pagkatapos, tumawag siya sa isang kaibigan niyang abogado, isa sa pinakamagaling sa bansa. Ikinuwento niya ang lahat nang hindi nag-iiwan ng kahit isang detalye. Ang kanyang kaibigan ay natigilan, ngunit mabilis na nagpayo. "Fabio, kailangan mo ng mas marami pang ebidensya. Ang video ay malaking tulong, pero mas maganda kung may iba pa. Hanapin mo ang pinagkukunan niya ng lason. Maghanap ka ng motibo." Ang motibo, ang salitang yon, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Fabio. Naalala niya ang narinig niya sa video. Ang tungkol sa lihim ko, ang tungkol sa anak ko sa labas. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Carolina. Sa dilim ng kanilang silid, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw ay maingat na parang isang magnanakaw. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana, nagbibigay ng mga aninong nakakatakot sa paligid. Nilapitan niya ang personal na study table ni Carolina, isang lugar na dati ni minsan ay hindi niya pinakialaman dahil sa respeto. Ngayon, ang respeto ay napalitan na ng isang desperadong paghahanap ng katotohanan. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa, nang walang anumang ingay. Mga papeles, mga resibo mula sa mga mamahaling butik, mga invitation sa mga party. Walang kahit anong kahina-hinala. Nasa huling drawer na siya nang bigla siyang mapahinto. Isang maliit at nakakandadong kahon na yari sa kahoy ang nakatago sa pinakasulok. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit mahigpit ang kandado. Sa isang iglap ng henyo, naalala niya ang isang bagay. Ang kaarawan ni Carolina, 0810, palagi nitong ginagamit ang numerong yon para sa mga password. Sinubukan niya ang kombinasyon sa maliit na padlock. Click! Bumukas ito. Ang puso ni Fabio ay kumabog ng mas mabilis. Sa loob ng kahon, may ilang piraso ng alahas at isang bungkos ng mga nakatuping sulat. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang bagay na nasa ilalim ng mga ito. Isang kulubot at halos mapunit ng sobre. Kinuha niya ito. Galing ito sa isang law firm sa probinsya at ang nasa loob ay isang birth certificate, pangalan ng bata. Angelo Reyes, pangalan ng ina. Carolina Reyes, pangalan ng ama. Blanco. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatindig ng balahibo niya.
Sa likod ng sobre, may isang sulat na isinulat kamay. Isang mensahe mula sa isang taong nagngangalang Rico. Carol, itago mo lang ang anak natin. Kapag nakalaya ako, babalikan ko kayo. Siguraduhin mong hindi malalaman ng mayaman mong asawa. Dahil kung hindi, malalaman niya kung sino ka talaga. At kung sino Rico. Naalala ni Fabio ang pangalan. Si Rico Suarez, isang kilalang leader ng sindikato na nahuli ilang taon na ang nakalipas dahil sa malawakang estafa at pangingikil. Ibig sabihin, ang asawa niya ay may anak sa isang kriminal. Ito ang lihim. Ito ang motibo. Habang tinititigan niya ang mga dokumento, isang pira-pirasong papel ang nahulog mula sa isa sa mga drawer na nakabukas. Pinulot niya ito. Isang gusot na resibo. Isang resibo para sa isang wire transfer. 50,000 piso. Ipinadala sa isang Elena Reyes. Marahil ay kamag-anak ni Carolina sa probinsya na nag-aalaga sa bata. Pero ang mas nakakagulat ay ang nakita niya sa ibaba. Isang maliit na papel na tila pinunit mula sa isang notepad. Ito ang draft ng isang text message. Huwag mo akong subukan. Kung hindi ka titigil, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang araw. Alam mo ang kaya kong gawin. Ito marahil ang sagot sa blackmail. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang papel na mas nakakakilabot. Isang listahan ng mga halaman at sa tabi ng bawat pangalan ay may mga nota. Aconite, mabilis ngunit madaling matukoy. Hemlock, mabagal, masakit. Nerium oleander, katamtaman, nagdudulot ng paghina ng puso. Tagabulag, local name, perpekto, mabagal, sinisira ang isip parang natural na sakit. Hindi na kinaya ni Fabio, nasusuka siya. Ito ang ebidensya. Ang itim sa puti. Ang plano ng pagpatay. Isinara niya ang lahat. Ibinalik sa ayos na parang walang nangyari. Bago siya bumalik sa kama, sumilip siya sa natutulog na si Carolina. Ang maamo nitong mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan ay isang kasinungalingan. Sa ilalim ng magandang balat na yon ay isang pusong mas maitim pa sa gabi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tumunog ang email notification sa kanyang telepono. Binuksan niya ito, galing sa laboratorio. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang resulta. Ang mga salita ay teknikal at mahirap intindihin, ngunit ang konklusyon ay malinaw na parang kristal. The submitted sample contains a high concentration of oleandrin and other cardiac glycosides consistent with toxins found in the Nerium oleander plant, commonly known as tagabulag in some local regions. These substances are highly toxic and are not used in any form of medical treatment. Hawak na niya ang lahat. Ang video, ang motibo, ang ebidensya. Ngunit habang tinitiklop niya ang kanyang telepono, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas. Sinundan ito ng isang nakakatarandang sigaw. Ang sigaw ng nurse. Tulong! Si Madam Benedita. Sa isang iglap, tumalon si Fabio mula sa kanyang upuan. Hindi na niya pinansin pa si Carolina na nagkunwaring nagulat din. Tinakbo niya ang hagdanan ng 3 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot na mas malakas pa kaysa sa yabag ng kanyang mga paa. Anong nangyari? Sigaw niya pagpasok sa silid. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang bangungot. Ang kanyang ina, si Benedita, ay nakahandusay sa sahig sa tabi ng natumbang silyang degulong. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang bibig ay may bahid ng puting bula. Ang nurse ay nanginginig sa isang sulok. Sinusubukang tumawag sa telepono. Hindi ko po alam, sir. Nanginginig na sabi ng nurse. Pagbalik ko galing sa banyo. Ganyan na po siya. Hindi na po siya humihinga ng maayos. Lumuhod si Fabio sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina. Sobrang hina at halos hindi na maramdaman. Mama, gumising ka. Sigaw niya
Marahang tinatapik ang pisngi nito, ngunit walang anumang reaksyon. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Carolina, puno ng pagkukunwaring histerya. Diyos ko, anong nangyari? Fabio, tumawag ka ng ambulansya. Bilis. Pero alam ni Fabio ang totoo. Ito na yon, ang huling hakbang sa plano ni Carolina. Marahil ay napansin nitong may nag-iiba sa kilos niya. Marahil ay naramdaman nitong nauubos na ang kanyang oras, kaya tinapos na niya ang dapat tapusin. Habang hinihintay ang ambulansya, ang bawat segundo ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Nakaluhod si Fabio, hawak ang kamay ng kanyang ina, walang magawa, kundi ang panoorin itong unti-unting nawawala sa kanya. Tumingin siya kay Carolina, na ngayon ay umaarte, na parang nag-aalalang asawa at manugang, nagbibigay ng mga utos sa mga katulong. Ang kanilang mga mata ay nagtama. Sa isang saglit, sa likod ng pagkukunwaring pag-aalala, nakita ni Fabio ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Carolina. Isang malamig na kislap na nagsasabing, tapos na ang laro. Nanalo ako. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa alaala ni Fabio. Ang tanging naririnig niya ay ang sirena ng ambulansya at ang paulit-ulit na pag-usal ng kanyang isip. Huwag muna ma, huwag mo akong iwan, pakiusap. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay kumilos ng mabilis. Itinulak sila palabas. Naiwan si Fabio at Carolina sa puti at malamig na pasilyo sa ilalim ng liwanag ng mga fluorescent na ilaw. Lumipas ang mga oras, walang salita, walang balita. Si Carolina ay umupo sa tabi niya, sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Mahal, magiging maayos din ang lahat. Iwinaksi ni Fabio ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Ang boses niya ay malamig, matigas, walang emosyon. Natigilan si Carolina. Fabio, anong problema? Hindi sumagot si Fabio. Itinuon niya lang ang kanyang tingin sa nakasaradong pinto ng emergency room. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. Mr. Lacerda? Agad na tumayo si Fabio. Dok, ang nanay ko. Kumusta na po siya? Huminga ng malalim ang doktor. I'm sorry, Mr. Lacerda. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Her heart is failing. Malala ang epekto ng lason sa katawan niya. We've stabilized her for now, but she's in a critical condition. We don't know if she will last the night. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Fabio. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Hindi, bulong niya. Hindi maaari. I'm very sorry, sabi ng doktor bago umalis. Naiwan si Fabio na nakatayo sa gitna ng pasilyo na parabang siya ay naging isang estatwang bato. Huli na ba ang lahat? Ang lahat ng ebidensyang nakuha niya ay wala nang silbi kung mawawala ang kanyang ina. Nabigo siya. Oh, Fabio, I'm so sorry, sabi ni Carolina. Niyakap siya mula sa likod at nagsimulang humikbi. Ang mga pekeng luha nito ay dumadaloy sa kanyang likod. I'm sorry. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Kasalanan ko to. Sa pagkakataong yon, isang bagay sa loob ni Fabio ang nabasag. Ang katinuan na pilit niyang pinanghahawakan ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang isang malamig na galit na gumapang mula sa kanyang sikmura, paakyat sa kanyang lalamunan. Hinarap niya si Carolina, ngunit ang tingin niya ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang tingin na walang laman. Isang tingin ng isang taong wala nang maaaring mawala o pa. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng ICU, nakatingin sa salamin kung saan abot tanaw niya ang kanyang ina, na ngayon ay napapalibutan na ng mga makina. Ang bawat beep ng monitor ng puso ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Huli na siya. Maaring huli na ang lahat para sa kanyang ina. Ngunit para kay Carolina, sisiguraduhin niyang magsisimula pa lang ang kanyang pagbabayad. Ang katahimikan sa pasilyo
ay binasag ng malalim at kontroladong paghinga ni Fabio. Hindi siya kumibo. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Carolina na ngayon ay medyo kinakabahan na sa kakaibang reaksyon niya. Fabio, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Tanong ulit ni Carolina. Ang kanyang boses ay may bahid na ng tunay na pagkabalisa. Dahan-dahang itinaas ni Fabio ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Ang kilos na ito, na dati puno ng pagmamahal, ay ngayon ay naglalaman ng isang nakakakilabot na lamig. Alam mo mahal, panimula niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay may bigat. Kanina ko pa iniisip, napakagaling mong umarte. Sa totoo lang, dapat bigyan ka ng award, Best Actress. Ang mukha ni Carolina ay biglang namutla. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Talaga? Tanong ni Fabio. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hayaan mong tulungan kitang maintindihan. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Hindi pera o susi ang inilabas niya, kundi ang kanyang cellphone. Pamilyar ka ba dito? Tanong niya at ipinakita ang screen kay Carolina. Nasa screen ang isang still image mula sa video. Isang malinaw na kuha ng mukha ni Carolina, gusot sa galit, habang sa pilitan nitong isinusubo ang tabita sa bibig ng kanyang ina. Ang dugo ay tila umalis sa mukha ni Carolina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. At ito, pagpapatuloy ni Fabio, nag-swipe siya sa screen. Isang kopya ng birth certificate ng anak mo, kay Rico Suarez. Nakakatuwa, di ba? Nalaman ko lang na may pamangkin na pala ako. Napaatras si Carolina, nanginginig. Saan? Saan mo nakuha yan? At ang paborito ko? Sabi ni Fabio, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Nag-swipe ulit siya, isang litrato ng listahan ng mga lason. Ang iyong shopping list. Magaling kang pumili, mahal. Tagabulag. Perpekto nga naman. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan. Sigaw ni Carolina. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Gawa-gawa lang ba? Tanong ni Fabio. Ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas. Pati ba ang resulta ng laboratory test? Gawa-gawa ko lang? Pati ba ang mga wire transfer sa pamilya mo para itago ang anak ng isang kriminal? Gawa-gawa ko lang din. Sagot! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, nakakuha ng atensyon mula sa ilang mga nurse at pasyente. Fabio, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Carolina, sinubukang hawakan ang braso ni Fabio. Maniwala? Angal ni Fabio. Ang kanyang galit na pinipigilan ay sumabog na parang isang bulkan. Naniwala ako sa'yo. Naniwala ako nang sabihin mong mahal mo ako. Naniwala ako nang sabihin mong inaalagaan mo ang nanay ko. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay niya, Carolina. At anong ginawa mo? Araw-araw, unti-unti mo siyang pinapatay sa mismong pamamahay ko. Habang ako, ang tangang anak niya, ay hinahalikan ka pa at pinasasalamatan. Sa puntong yon, dalawang unipormadong pulis ang mabilis na naglakad palapit sa kanila, kasama ang abogado ni Fabio. Nang makita ni Carolina ang mga pulis, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang takot ay napalitan ng purong desperasyon. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin! Tili niya. Wala kayong karapatan. Ginang Carolina Lacerda, sabi ng isa sa mga pulis sa formal na tono. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder. May karapatan kang manahimik. Habang pinupusasan siya, nagwala si Carolina. Nagpupumiglas siya, sumisigaw, at nagmumura. Ang eleganteng maskara ay tuluyan ng nahulog. Inilalantad ang isang halimaw na puno ng galit. Kasalanan mo to, Fabio.
Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Dapat matagal ka nang namatay, kasama ng matanda mong ina. Sana mamatay na siya. Sana mamatay na kayong lahat. Pinanood lang siya ni Fabio habang inilalayo. Walang anumang kasiyahan sa kanyang muka. Tanging isang malalim na sakit at kawalan. Ang babaeng minahal niya ng sobra-sobra ay hindi lang pala isang sinungaling. Isa pala itong demonyo. Nang mawala na sa paningin si Carolina, napasandal si Fabio sa pader. Ang lakas ay tila biglang naubos mula sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang abogado sa kanyang balikat. Tapos na, Fabio. Nakamit na natin ang hustisya. Ngunit para kay Fabio, hindi pa ito tapos. Hindi pa hanggat biglang bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas. Ang mukha ay hindi maipinta. Mr. Lacerda, ang nanay niyo po. Nagkaroon siya ng reaksyon. Ang puso ni Fabio ay huminto sa pagtibok. Napatingin siya sa nurse, pagkatapos ay sa pinto. Naghahanda para sa pinakamasamang balita. Ngunit ang sumunod na sinabi ng nurse ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagkamalay po siya. Hinahanap niya kayo. Ang mga salita ng nurse ay parang musikang hindi inaasahan ni Fabio na marinig. Sa isang iglap, ang bigat na parang nakadagan sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Tumakbo siya papasok ng ICU. Ang kanyang puso ay pinaghalong pananabik at takot. Sa loob ng silid na puno ng mga aparato, nakita niya ito. Ang kanyang ina. Ang mga mata ni Benedita na sa loob ng napakaraming araw ay nakapikit at walang buhay, ay ngayon ay bahagyang nakabukas. Malabo pa ang mga ito at halatang nanghihina pa siya, ngunit nakatingin ito sa kanya. Ang mga doktor ay nasa paligid, sinusuri ang mga monitor, ngunit nagbigay sila ng puwang para kay Fabio. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Ma? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga labi ni Benedita ay bahagyang gumalaw. Walang salitang lumabas, ngunit nakita ni Fabio ang pagkilala sa mga mata nito. Hindi na napigilan ni Fabio ang sarili. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang payat at malamig na kamay ng kanyang ina at idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang balat nito ay halos kasing nipis ng papel. At doon, sa harap ng kanyang ina, na himalang nagbalik malay, ang lahat ng lakas at tapang na ipinakita niya kanina ay gumuho. Ang isang butil ng luha ay pumatak, sinundan pa ng isa, at isa pa. Hanggang sa siya'y humahagulgol na parang isang batang nawawala, isang batang nagsisisi. Mama, patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang bawat salita ay puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Patawarin mo ako, Ma. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi kita pinakinggan. Hinayaan ko siyang saktan ka. Ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Patawarin mo ako. Pakiusap. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kumot. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pagsisisi. Inilabas niya ang lahat. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang katangahan, ang kanyang pagpapabaya. Hindi siya humingi ng pangunawa. Nagmamakaawa lang siya ng kapatawaran. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw. Itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha. Si Benedita, gamit ang lahat ng natitira nitong lakas, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang kamay na iyon, ang parehong kamay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, nagpunas ng kanyang mga luha at gumabay sa kanya, ay marahang ipinatong sa kanyang ulo. Hindi ito makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Sa mga matang iyon, walang panunumbat, walang galit. Ang nakita lang ni Fabio ay ang pagmamahal, isang dalisay at walang katapusang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Benedita
at gumulong sa kanyang pisngi. At sa mahinang pagpisil ng kanyang kamay sa buhok ni Fabio, naramdaman niya ito. Ang pagpapatawad. Hindi niya ito sinabi, hindi na kailangan. Nanatili si Fabio sa ganoong posisyon ng matagal, nakaluhod, umiiyak. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Para sa kanya, ang oras ay huminto. Ang mahalaga lang ay ang sandaling iyon, isang anak na naligaw, at isang inang buong pusong tinatanggap siyang muli, kahit walang salitang namamagitan. Nang tumingin siyang muli, nakita niyang nakapikit na ang kanyang ina, ngunit hindi tulad ng dati. Ngayon, ang mukha nito ay payapa, tila mahimbing na natutulog sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang paghinga nito ay mas kalmado na, at ang linya sa heart monitor ay mas naging matatag. Alam ni Fabio na mahaba pa ang daan tungo sa paggaling. Maraming sugat, pisikal at emosyonal, ang kailangan pang hilumin. Ngunit habang nakatingin siya sa payapang mukha ng kanyang ina, alam din niyang hindi na niya ito iiwan pa. Hinding-hindi na. Ang bawat araw na darating ay ilalaan niya para bumawi. Para ipakita ang pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. Para sa kanya, ang tunay na laban ay hindi ang pagpapakulong kay Carolina. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at malawak na mansyon ng mga Lacerda ay isa na lamang alaala. Ang ingay ng syudad ay napalitan na ng huni ng mga ibon at ng banayad na ihip ng hangin sa probinsya. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak at gulay, isang bagong buhay ang nagsimula para kay Fabio at sa kanyang ina. Nahatulan na si Carolina, habang buhay na pagkakakulong. Ang balitang yon ay tinanggap ni Fabio hindi nang may tuwa, kundi nang may isang tahimik na pag-apruba na ang hustisya ay naisakatuparan na. Hinubad niya ang korona ng Lacerda Empire, ipinagbili ang karamihan sa kanyang mga share sa kumpanya, at tinalikuran ng buhay na dating nagbulag sa kanya. Ngayon, ang kanyang mundo ay umikot na lang sa isang tao. Ma, dahan-dahan lang po, malambing na sabi ni Fabio habang maingat niyang isinusubo ang isang kutsarita ng mainit na lugaw sa kanyang ina. Nakaupo si Benedita sa kanyang wheelchair sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Hindi na maibabalik ang dati nitong lakas. Ang lason ay nag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang katawan. Ngunit ang pinakamahalaga, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagbalik na. Ngumiti si Benedita pagkatapos lunukin ang pagkain. Masarap, anak. Ang simpleng salitang yon ay sapat na para punuin ng kakaibang init ang puso ni Fabio. Ang init na ito ay isang bagay na hindi kailanman naibigay ng bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account. Siyempre naman po, espesyal yan. Nilagyan ko ng pagmamahal, pabirong sabi ni Fabio, na nagpangiti, lalo sa kanyang ina. Habang pinapakain niya ito, pinagmamasdan ni Fabio ang paligid. Ang mga kamay niya, na dating sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak sa manibela ng mga mamahaling sasakyan, ay sanay na ngayon sa pag-aalaga, sa pagluluto, sa paglilinis, sa matiyagang pag-asikaso sa bawat pangangailangan ng kanyang ina. Marami ang nawala sa kanya. Ang mansyon, ang malaking bahagi ng kumpanya, ang asawa. Pero habang tinititigan niya ang kanyang ina, na ngayon ay masayang pinapanood ang isang paru-parong dumapo sa halaman, alam niyang walang-wala ang mga iyon kumpara sa kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang kapayapaan, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang anak. Pagkatapos kumain, dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair sa palibot ng hardin. Hindi sila gaanong nagsasalita, hindi na kailangan. Ang kanilang presensya para sa isa't isa ay sapat na. Huminto sila sa isang bahagi kung saan tanaw ang papalubog na araw.
Ang ginintuang liwanag nito ay nagbigay ng kulay sa kanilang mga muka. Hinawakan ni Fabio ang kamay ng kanyang ina. Magaspang ito at may mga kulubot, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinalikan niya ito ng buong paggalang. Salamat po, ma, bulong niya. Tumingin sa kanya si Benedita. May bahagyang pagtataka. Para saan, anak? Ngumiti si Fabio, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Salamat po sa pangalawang pagkakataon. Pinisil ni Benedita ang kanyang kamay. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng tahimik nilang hardin, sa wakas ay naintindihan ni Fabio ang lahat. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Ang tunay na yaman ay ang oras na ibinibigay mo sa mga taong pinakamamahal mo bago pa maging huli ang lahat.